Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, bumabalik pa rin sa alaala ko ang gabing yun. Ako nga pala si Randy. Bandang 2:00 ng madaling araw nun. Galing akong overtime sa trabaho. Pagod na pagod. Gusto ko na lang talagang makauwi. Isa na lang ang jeep na bumabiyahe sa ruta namin. Yung luma, maingay at halos kalawang na ang gilid. Sumakay ako. 5 lang kami sa loob. Tahimik. Walang nag-uusap. At ang tanging maririnig mo lang ay ang ugong ng makina at ang mahinang kalansing ng mga barya. Napansin ko agad na hindi pamilyar ang driver. Nakasombrero siya at hindi man lang nagsalita kahit may sumasakay. Akala ko pagod lang din kaya hindi ko na pinansin. Habang umaandar ang jeep, unti-unting nababawasan ang mga ilaw sa daan. Isa-isang nawawala ang mga tindahan, mga poste, pati na mga bahay. Sa halip, mga puno na lang ang nakikita ko sa magkabilang gilid ng kalsada. Doon na ako kinabahan. Alam ko ang rutang to. Matagal na akong sumasakay dito. Hindi dapat kami dumaan sa ganitong lugar. Tumingin ako sa ibang pasahero. Yung matandang lalaki sa unahan, mahigpit ang hawak sa rosaryo niya. Yung babae sa tapat ko, nakayuko, parang ayaw tumingin sa labas. Walang nagsasalita. Biglang lumiko ang jeep. Isang makitid na daan na puro lupa. Walang ilaw at napapalibutan ng mga makakapal na puno. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Parang may mali. Sobrang mali. Kuya, hindi po yata dito ang daan. Mahina kong sabi sa driver. Hindi siya sumagot. Sa halip, bumagal ang takbo ng jeep at may napansin akong kakaiba. Lumamig ang hangin sa loob kahit sarado ang gilid. May parang humihigop ng init sa katawan ko. Mula sa bintana, may nasilayan akong mga bahay na kahoy sa malayo. Luma, madilim at walang ilaw. Parang baryong matagal nang inabandona. Pero may mga anino, mga taong nakatayo sa gilid ng daan. Nakatingin lang sa jeep habang dumadaan kami. Hindi sila kumikilos, nakatitig lang. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Gusto kong bumaba, gusto kong tumakbo, pero hindi humihinto ang jeep. At sa isip ko, isang tanong lang ang paulit-ulit. Saan kami dinala ng jeep na to? Habang palalim ng palalim ang dinaraanan namin, tuluyan nang nawala ang signal ng cellphone ko. Tinry kong buksan ang flashlight pero namatay agad ang ilaw ng phone. Parang sinipsip ang baterya. Doon ako napadasal sa upuan. Yung mga bahay sa labas, mas luminaw. Hindi pala sila inabandona. May mga tao sa loob. Nakatayo sila sa may bintana, nakasilip. Pero walang kahit anong ekspresyon sa muka. Maputla, tahimik, parang naghihintay. Biglang huminto ang jeep sa gitna ng baryo. Walang ilaw. Isang malaking punong tuyo lang sa gitna ng kalsada. Tumayo ang driver. Doon ko unang nakita ang mukha niya ng malinaw. Wala siyang mata. Parang anino lang ang laman ng mukha niya. Dito na kayo. Mahina niyang sabi, pero ramdam kong hindi yun normal. Biglang bumukas ang mga pinto ng mga bahay, sabay-sabay. May mga taong lumabas, mabagal ang lakad, parang hinihila ang mga paa. Yung mga anino kanina, sila pala yun. Nakapaligid na sila sa jeep at unti-unting lumalapit. Nagpanik ang isang pasahero. Tumalon siya palabas ng jeep at tumakbo. Isang segundo lang ang lumipas at nawala siya. Parang nilamon ng dilim.
Napahagulgol ang babae sa tapat ko. Yung matandang lalaki, lumakas ang bulong ng dasal. Ako naman, halos hindi na makahinga. Biglang umandar ulit ang jeep. Mag-isa, kahit walang driver sa upuan. Nanginginig ang buong sasakyan habang dumadaan sa mas masikip na daan. Tapos, isang malakas na preno. Bumagsak kaming lahat sa upuan. Pagmulat ko ng mata, umaga na. Nasa gilid na kami ng highway, sa mismong rutang dinadaanan ko araw-araw. Dumaan ang mga kotse at bus. May araw na, may ingay, parang walang nangyaring mali. 3 lang kami sa jeep. Wala na ang babae, wala na ang isang lalaki, wala na ang driver. Bumaba kaming nanginginig. May tumigil na tricycle driver at tinanong kami kung okay lang ba kami. Sinabi namin ang nangyari. Nanlaki ang mata niya. Sabi niya, "Alam niyo bang yung lugar na sinasabi niyo nabura na sa mapa?" Tahimik kaming nakinig. Dati, baryo yun. Nilamon ng landslide. 20 taon na ang nakalipas. Maraming namatay. May jeep din na natabunan at hindi na nakalabas. Matapos niyang ikwento yun, hindi namin alam na may ganun palang trahedyang nangyari sa lugar na yun. At baka yung napuntahan namin, yung lugar na yun. Simula noon, hindi na ako sumasakay ng jeep kapag 10 oras ng gabi. Nagpapasundo na lang ako sa papa ko ng motor para hindi ko na ulit maranasan yun. Probinsya ang biyahe ko noon. Madaling araw, tahimik ang kalsada at tanging huni ng kuliglig at ugong ng makina ng jeep ang maririnig. Tawagin niyo na lang akong Isko. Huling biyahe na yun pa uwi. Lumang jeep ang nasakyan ko. Yung tipong pag umaandar, parang may laging lalaglag. 3 lang kaming pasahero. Ako, isang lalaking tahimik sa dulo at isang alin na nakayakap sa bag niya. Bandang kalagitnaan ng biyahe, may narinig akong kalansing. Sa una, mahina lang. Akala ko, bato lang na tumatama sa ilalim ng jeep. Normal naman yon sa ganitong kalsada. Pero habang tumatagal, sumasabay na siya sa takbo ng jeep. Hindi na siya tunog bato. Parang bakal na hinihila. Napatingin ako sa labas, pero puro dilim lang ang nakikita ko. Wala ring ilaw sa paligid. Bukirin na ang dinadaanan namin. Wala nang bahay, wala na rin poste. Napansin ko, hindi lang pala ako ang nakarinig. Yung ali, napatingin din. Yung lalaking tahimik kanina, napaupo ng tuwid, parang alerto. "Kuya, parang may kumakalansing po sa ilalim." Mahina kong sabi sa driver. Hindi siya agad sumagot, mas lalo pang lumakas ang tunog. Biglang bumagal ang jeep. Tumabi ang driver sa gilid ng kalsada. Bumaba siya. Dala ang flashlight at sumilip sa ilalim. "Tignan ko lang," sabi niya. Tahimik kaming naiwan sa loob. Habang naghihintay, biglang tumigil ang kalansing. Sobrang tahimik. Walang hangin. Wala rin akong marinig na kuliglig. Maya-maya, sumilip ang driver sa loob. Maputla na ang mukha niya. "Wala naman. Baka guni-guni niyo lang yun," sabi niya. Umakyat siya at pinaandar ulit ang jeep. Akala ko, tapos na. Pero ilang metro pa lang ang tinatakbo namin, bumalik ang kalansing. Mas mabigat na ang tunog. At doon ko naramdaman, parang may gumagapang sa ilalim ng jeep. Unti-unting bumabagal ang takbo.
At sa di ko malamang dahilan, biglang may malamig na humawak sa paa ko mula sa ilalim ng upuan. Nanlamig ang buong katawan ko nang maramdaman ko ang humawak sa paa ko. Hindi yun parang kamay ng tao. Malamig, basa at sobrang higpit. Napasigaw ako at napaatras. Sabay-sabay kaming tumingin sa ilalim ng jeep. Yung Ali, napasigaw din. Yung lalaking tahimik kanina, napamura sa takot. "Kuya, andyan!" Sigaw ko sa driver. Biglang umalingaw-ngaw ang kalansing. Sobrang lakas na parang may kinakaladkad na bakal sa ilalim. Umuga ang jeep. Parang may bigat na pilit umaakyat. Tumigil ang jeep sa gitna ng daan. Bumukas ang flashlight ng driver. Itinapat niya sa ilalim. At doon namin nakita isang katawan. Putol-putol ang damit. Maputik. Duguan ng mga paa. Nakadapa pero gumagalaw. Ang mga kamay niya pilit humahawak sa mga bakal ng jeep. Kumakaladkad ang sarili. Pero ang pinakang nakakatakot, wala siyang ulo. Napaatras ang driver at napaupo sa lupa. "Diyos ko, hindi pwede," bulong niya. Biglang umakyat ang nilalang. Dumaan sa ilalim hanggang sa likod ng jeep. Narinig namin ang langit-ngit ng bakal. Parang may umaakyat. Nagpanik ang Ali at tumalon palabas. Yung lalaking tahimik, sumunod. Ako na lang ang naiwan. Ramdam ko ang pag-uga ng jeep habang may umaakyat. Ang mga bakal na hawakan, isa-isang gumalaw. Tapos, tumigil ang lahat. Narinig ko ang driver na umiiyak sa labas. Tapos pilit niyang pinaandar ang jeep. Isang malakas na andar. At biglang nawala ang bigat. Umandar kami. Hindi ako lumingon. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Hanggang sa marating namin ang bayan. Pagdating namin sa terminal, wala na ang Ali. Wala na rin ang lalaki. Pagdating namin sa terminal, hindi na namin nakita ang Ali at ang lalaki. Hindi namin alam kung saan sila pumunta. Ako na lang at ang driver. Kinabukasan, nalaman ko ang totoo. Sa daang dinaanan namin, may naaksidenteng jeep. Ilang taon na ang nakalipas. May lalaking nakaladkad sa ilalim ng sasakyan na ang ilang kilometro. Hindi raw nakita ang ulo. Matapos yun, tuwing may dadaan na jeep sa madaling araw, may mga nakakarinig ng kalansing sa ilalim. At ang sabi ng matatanda, kapag may kumalansing, huwag kang bababa. Dahil baka ikaw na ang susunod na kaladka rin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Hindi ko akalaing may biyahe pa ng ganong oras. Itago niyo na lang ako sa pangalang Zay. Bandang 2:00 ng madaling araw. Galing ako sa birthday ng kaibigan. Pagod, antok, at medyo hilo. Nang makita ko ang jeep sa kanto, hindi na ako nagdalawang isip sumakay. Lumang jeep, mahina ang ilaw, at kakaunti lang ang pasahero. Tahimik ang biyahe sa una. Normal lang. Ang kalsada, diretso. Ilang street light pa ang nakasinde. Pero habang tumatagal, palayo ng palayo kami sa kabahayan. Nawala ang mga ilaw. Pumasok kami sa mas madilim na parte ng highway. Napansin ko na medyo mabilis ang takbo ng jeep. Hindi naman delikado, pero hindi rin normal para sa ganong oras. "Kuya, bababa na po kami sa susunod na kanto," sabi ng isang babae. Tumango ang driver, pero hindi siya bumagal. Lumampas kami sa babaan.
"Kuya, lampas na po." Mas malakas na tawag ng babae. Tahimik pa rin ang driver. Mas lalo pang bumilis ang takbo ng jeep. Doon na ako kinabahan. Sinubukan kong sumilip sa harap. Hindi ko kita ang kamay ng driver sa manibela. Sinubukan kong sumilip sa harap. Kita ko ang mga kamay ng driver sa manibela. Mahigpit ang kapit. Pero hindi siya lumilingon. Hindi rin nagsasalita. "Kuya, para!" Sigaw ng lalaki sa unahan. Biglang umuga ang jeep. Ramdam namin ang biglang diin sa silinyador. Ang tunog ng makina, parang galit. "Hindi na humihinto," nanginginig na sabi ng isa sa mga babae. Nagdasal na yung babae. Ako, pinilit kong tumayo at lumapit sa driver. "Kuya, anong problema?" Doon ko nakita ang mukha niya sa salamin. Maputla, pawis na pawis, at ang mga mata niya puno ng takot. "Hindi na ako ang may kontrol. Kanina pa," mahinang sabi niya. Biglang nawala ang mga ilaw sa gilid ng kalsada. Ang paligid, puro dilim. Tanging ilaw lang ng jeep ang gumagalaw sa gitna ng kawalan. At doon namin narinig mga boses, mahina sa una, parang bulong. "Dito na. Sumunod ka. Huwag kang hihinto." Biglang isa-isang nawala ang mga pasahero. Yung dalawang babae biglang natahimik. Paglingon ko, wala na sila sa upuan. Yung lalaki sa unahan, nawala ng malay. At pagmulat ko ulit, wala na rin siya. Ako na lang at ang driver. Umarurot pa ang jeep. Sa harap, may nakita kaming liwanag. Isang maliit na kapilya sa gilid ng daan. Doon mo ihinto," sabi ko. Pinilit ng driver ang manibela papunta sa kapilya. Sa mismong tapat nito, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na preno. Tumilapon ako sa upuan, tapos biglang tumahimik. Biglang bumukas ang mga ilaw ng kalsada. May dumaan na kotse, may ingay na ulit. Huminto na ang jeep. Parang nabuhay ulit ang paligid. Pagbaba namin, nanginginig pa rin ng mga tuhod ko. Tinanong kami ng isang matandang lalaki na nasa kapilya kung saan kami galing. Nang ikwento namin ang nangyari, napabuntong hininga siya. "Hindi kayo ang una. Marami na talagang jeep ang ayaw huminto dyan." Ilang taon na raw ang nakalipas, may jeep na nawala ng preno sa bahaging yun. Bumangga, maraming namatay. Kaya simula noon, may mga jeep daw na parang inuulit ang biyahe. Simula noon, kapag madaling araw at may jeep na masyadong mabilis, hindi na ako sumasakay. Dahil ayoko na ulit maranasan yung naranasan ko ng gabing yun. Hindi ko talaga hilig sumakay ng jeep sa gabi. Pero nung gabing yun, wala na akong choice. Ako si Lisa. Bandang 11:00 ng gabi. Pauwi ako galing trabaho. Umuulan ng mahina, yung tipong sapat lang para maging madulas ang kalsada. Halos wala ng tao sa sakayan. Isang jeep lang ang dumating. Luma, may kalawang sa gilid at mahina ang ilaw sa loob. Sumakay ako. 3 lang kaming pasahero. Tahimik ang biyahe. Ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng ulan sa bubong ng jeep at ang paggasgas ng wiper sa harap. Napatingin ako sa rearview mirror. Normal lang. Kita ko ang mukha ng driver. Seryoso, tutok sa daan. Ilang minuto pa ang lumipas. Napansin kong may tumulo sa salamin. Akala ko tubig lang ng ulan. Pero nang mas lumapit ako, kulay pula. Isang patak, tapos isa pa.
Unti-unting gumuhit pababa ang pulang likido sa salamin. Nanlamig ako. "Kuya," mahina kong tawag sa driver. May tumutulo po sa salamin nyo." Sumilip siya sandali sa salamin at agad bumalik ang tingin sa daan. "Tubig lang yan," sagot niya, pero halata sa boses niya, kinakabahan siya. Mas dumami ang patak, hindi na lang sa salamin, pati sa gilid ng bintana, pulang-pula, parang dugo. Napatingin ang ibang pasahero, yung babae sa unahan, napasigaw. Yung lalaki sa likod, tumayo na parang gustong bumaba. Biglang, umalingaw-ngaw ang malakas na preno. Huminto ang jeep sa gitna ng madilim na bahagi ng kalsada. Wala halos ilaw, puno lang sa magkabilang gilid at basang spalto. Bumaba ang driver, nanginginig ang kamay, dala ang flashlight. "May nabangga po ba tayo?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Ilang segundo lang, napasigaw siya. Pagtingin namin sa harap, walang bangga, walang tao, wala rin namang hayop. Pero ang harap ng jeep, puro dugo. Sa gitna ng ilaw ng flashlight, may bakas ng kamay sa hood. Parang may pilit humawak habang kinakaladkad. Biglang bumukas ang pinto sa likod kahit walang humawak. Ramdam ko ang malamig na hangin na pumasok sa loob. At doon ko nakita sa salamin, may anino sa loob ng jeep, nakatayo sa gitna, walang muka. Tumutulo ang dugo mula sa ulo hanggang paa. Hindi siya gumagalaw, nakatitig lang sa amin. Napasigaw ang babae at nawala ng malay. Yung lalaki, tumalon palabas at tumakbo sa dilim. Ako, hindi makagalaw. Biglang umandar ang jeep mag-isa. Walang nakahawak sa manibela, hindi rin inapakan ng silinyador. At sa salamin, nakita ko ang anino na unti-unting lumapit sa driver. Isang malakas na sigaw at biglang nawala ang lahat. Pagmulat ko ng mata, umaga na. Nasa gilid na kami ng highway. May mga taong nakapaligid. May pulis, may ambulansya. Buhay ako, buhay ang driver. Pero wala na ang ibang pasahero. Tinanong kami ng pulis kung may nakita raw kaming tao sa daan kagabi. Pero sinabi naming wala. At doon ko nalaman ang totoo. Sa lugar na yon, may madalas na hit and run. Isang lalaki ang namatay, ilang linggo bago ang gabing yon. Hindi raw nahuli ang nakabangga. At ayon sa mga driver, kapag may dugong biglang tumulo sa salamin ng jeep, huwag kang lilingon ng matagal. Dahil baka hinahanap ka lang ng kaluluwang gusto ng hustisya. Simula noon, tuwing umuulan sa gabi, iniiwasan ko na ang salamin ng jeep. Dahil baka may biglang tumingin pabalik. Magandang araw, Sir Dave. Ako nga po pala si Belle, isang hotel staff. Sanay na ako sa late shift dahil madalas akong umuwi ng hating gabi kapag nagkataong ako ang closing duty. Nakakapagod pero kailangan. Noong gabing yon, 12:00 na. Kagagaling ko lang sa trabaho at gusto ko nang makauwi sa bahay. Tahimik ang paligid sa labas ng hotel at ramdam ko ang bigat ng gabi. Mas malamig pa kaysa sa karaniwan. Mas madilim kaysa sa nakasanayan. Nag-book ako ng angkas. Mabuti na lang at may agad na tumanggap. Sa app, nakita kong pangalan ng rider ay Ronel. Pagdating niya, nakaitim siyang jacket at naka full face helmet. Mabait naman siya at agad akong tinanong, "Ma'am Belle po? Sa Bulacan kayo, tama? Medyo malayo pero tara na, sakay na po kayo." Sumakay na ako sa likod ng motor niya.
Habang umaandar kami palabas ng Quezon City papunta sa highway, medyo nakaramdam na ako ng ginhawa. Ang ugong ng motor, ang malamig na simoy ng hangin, at ang excitement na makauwi. Parang normal na biyahe lang. Pero pagkalipas ng halos 30 minuto, may napansin akong kakaiba. Sa gilid ng kalsada, may isang lumang bahay na dinadaanan namin. May punong balete sa harapan at isang sirang poste ng ilaw. Napaisip ako, pero binaliwala ko muna. Pagkaraan ng 10 minuto, muli na naman naming nadaanan ng parehong bahay, parehong balete, at parehong poste. Nagtaka ako. Akala ko na malikmata lang ako. Pero nang pangatlong beses na naming madaanan yun, kinabahan na ako. Kuya, bakit parang pabalik-balik tayo dito? Mahina kong tanong. Hindi agad sumagot yung angkas rider. Pagkaraan ng ilang segundo, marahan siyang bumuntong hininga. Napapansin mo rin pala? Habang tumatagal ang biyahe, mas lalo akong kinakabahan. Halos 1 oras na ang lumipas pero bakit parang wala pa rin kaming nararating. Dapat ay malapit na kami sa highway papuntang Bulacan, pero paulit-ulit lang ang nadadaanan namin. Muli naming nadaanan ang parehong lumang bahay, ang parehong punong balete, at ang parehong sirang poste ng ilaw. Ang mas nakakatindig balahibo, habang dumaraan kami, ramdam kong may mga matang nakatingin mula sa dilim ng bintana ng bahay. Kuya, parang nililigaw tayo. Bulong ko, nanginginig ang boses. Si Kuya Ronel, halatang kinakabahan na rin. Pinilit niyang huwag ipakita pero ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay sa manibela. Kanina pa ako lumilihis ng ruta. Pero bakit dito pa rin tayo bumabalik? Sagot niya, halatang kabado. Biglang lumamig yung hangin. Ang mga aso sa malalayong bahay nagtatahulan. Lahat nakatingin sa parehong direksyon, sa mismong pulo ng balete. Biglang nag-brown out ang mga poste. Ang natira lang na liwanag ay ang headlight ng motor. At doon, sa gilid ng balete, parang may mga anino na dumadaan. Minsan mabilis, minsan mabagal, pero walang malinaw na hugis. Kuya, baka nilalaro tayo ng engkanto. Alam ko, may paraan para makaalis dito. Narinig ko na dati, kailangan daw baliktarin ang damit. Nagulat ako. Hindi ako naniniwala sa mga ganun noon. Pero sa sitwasyon namin, wala na akong pakialam kung pamahiin man yun o hindi. Agad kong hinubad ang jacket at sinuot ng baliktad. Ganon din ang ginawa ni Kuya Ronel. Binaliktad niya ang suot niyang t-shirt sa ilalim ng jacket. Pagbalik namin sa motor, halos sabay naming naramdaman ng biglang pagbabago. Yung bigat ng hangin, unti-unting nawala. Yung sobrang lamig, bumalik sa normal. At pag-andar namin, sa wakas, ibang kalsada na ang nadaanan namin. Hindi na yung paulit-ulit na bahay, poste at balete. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita na namin ang ilaw ng highway, mga dumadaang sasakyan, malalayong busina at mga taong naglalakad. Para kaming nabunutan ng tinik sa dibdib. Pagdating namin sa 24/7 convenience store, huminto muna si Kuya Ronel para magpahinga. Pareho kaming tahimik, parehong hindi makapaniwala sa nangyari. Salamat sa presence of mind mo, Bel. Kung hindi natin naalala yung pamahiin, baka hanggang ngayon, paikot-ikot pa rin tayo doon. Tumango lang ako. Sa isip ko, tama nga ang sabi ng matatanda. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. At minsan, ang tanging sandata mo lang
ay paniniwala at dasal. Naihatid naman ako ng ligtas ni Kuya Ronel sa bahay. At matapos yon, naging magkaibigan na kami. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.